Isa ka ba sa mga content creators na matagal na dito sa YouTube at still hirap na hirap pa rin kayo maabot yung 1,000 subscribers, which is alam naman natin na isa sa primary requirement para ma-monetize nyo yung mga YouTube channels nyo. Sa vlog natin for today guys, ibabahagi ko sa inyo yung practical way ngayong 2026 paano nyo nga ba pwede maabot yung 1,000 subscribers sa pinakamadaling paraan. Step number 1, pumili na po agad tayo ng topic or niche na gusto natin i-showcase sa ating YouTube channel. Naniniwala pa rin ako na simula pa lang guys, dapat meron na po kayong pinagpopokusan para po dire-diretso lang yung growth ng mga YouTube channels nyo. So DJ Amy, baka naman pwede mo kami bigyan ng mga niches or let's just say mga contents na sa tingin mo ngayong 2026 is mas mapapabilis yung growth namin pag itong content na ito ang pinili namin para sa aming channel. Para sa akin guys, hindi mawawala yung mga contents na about sa tutorials like yung ginagawa natin sa ating channel which is nagbibigay ako ng advice sa inyo. So dahil dito nakakapag-provide ako ng value at nakakatulong din ako para umangat kayo dito sa YouTube. So guys, hindi rin po mawawala yung mga contents about AI. Alam naman natin guys na sa panahon ngayon is sobrang trending ng AI. Lalo na nagiging advance yung technology natin sa social media at mas madaming mga Pilipino or ibang tao ang nagiging interested na matuto sa paggamit ng iba't ibang AI dito. Another suggestion guys na pwede kong ibigay is storytelling or motivation. Okay? Alam naman natin guys na dito sa social media is may mga kaibigan tayo na sobrang hirap na hirap sila na umangat dito. So kailangan nila ng konting motivation kahit papaano. Lalo na sa pagbibigay natin ng personal experience sa kanila, paano natin naabot yung mga bagay na sa tingin natin gusto rin nila maabot dito sa YouTube. And guys, another suggestion ko sa inyo dahil nga uso yung mga games, no? Yung mga e-games, ayan, so yung gaming dito sa social media, lalo na time to time may mga laro na lumalabas talaga. Para sa akin guys, sobrang lawak ng gaming scene dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. So tingin ko hindi kayo mauubusan ng content at tingin ko mabilis na maabot nyo yung mataas na subscribers dito sa YouTube kung magpo-focus din po kayo sa gaming content. So guys, hindi rin po mawawala yung mga educational shorts. Okay, so uso po ito sa YouTube na kung saan may mga content creators na nakakapagbigay ng value sa loob lamang ng less than 1 minute. So dahil dito nagkakaroon ng exposure yung channel nila at mas nakikilala sila ng iba't ibang viewers dito sa YouTube. Hanggat maaari po, wag nyo pong pagsamasamahin yung contents or niches na nabanggit natin kanina. Much better pumili lang kayo ng isa at doon kayo mag-focus. Step number 2, wag nyo pong kakalimutan na mag-upload ng shorts. I-take advantage nyo po yung kakayahan ng mga short videos nyo. Kasi guys, pwedeng maging game changer ito ng mga YouTube channels nyo. So DJ Amy, total nabanggit mo na rin yung shorts. Sa tingin mo ilang beses ba kami pwede mag-upload ng shorts sa isang araw? I totally recommend guys na mag-upload kayo ng shorts 1 to 3 times a day. And make sure guys na dapat may value pa rin or entertainment value or element yung mga shorts na ina-upload nyo dito sa YouTube. And sa mga short videos nyo guys, make sure na doon sa first 1 to 5 seconds nung short is dapat po talaga mag-create kayo ng hook or curiosity para yung mga viewers na makakakita or makakapanood ng shorts nyo ay hindi agad nila isa-swipe away. So guys, mahalaga din po sa shorts yung haba ng panonood ng mga viewers natin para mas i-recommend pa po ito sa mas malawak na audience. Yung step number 3 natin guys, total katanungan din ito ng mga kapwa YouTubers natin, no? So sasagutin din natin today. So DJ Amy, okay lang po ba na pagsabayin namin yung shorts at long form videos? So guys, the answer is pwede po yan pagsabayin. Lagi natin tatandaan guys na yung shorts nakakatulong siya para sa exposure ng channel, mas madaming makakita, at yung ating mga long form videos naman is most probably sa mga viewers natin na talagang nag-aabang ng vlogs natin, para sa mga loyal viewers natin and old and new subscribers. So yung iba dito for sure magtatanong sa akin na DJ Amy, sa tingin mo ilang beses kami pwede mag-upload sa isang linggo or sa isang buwan at gaano kahaba yung video na pwede namin i-upload kung magpo-focus kami sa long form videos. So guys, I suggest mag-upload kayo 1 to 3 times a week. And then sa haba naman po is 6 minutes, okay na po yon. Pero kung monetize na po kayo, I suggest 8 minutes pataas para po ma-customize nyo po yung ad breaks ng mga videos nyo. Step number 4 guys, huwag natin kakalimutan na ayusin yung ating titles and thumbnails. So DJ Amy, baka naman pwede mo kaming bigyan ng idea para mas maging effective po yung thumbnails na gagawin namin dito sa YouTube. Pagdating po sa thumbnail guys, mas maiksi po yung words na bababasa ng viewers natin, mas effective siya. And make sure guys na dapat klaro yung mensahe ng titles natin
at nung thumbnails natin sa mga viewers natin para kahit papano magkaroon sila ng interest na i-click yung mga videos natin. Yung thumbnail guys, once na medyo siya sa mata, yung sobrang linaw niya, mas mabilis po siyang mapansin ng mga viewers natin. So dahil dito, nagkakaroon po ng chance na i-click nila yung videos na meron tayo. Kaya dun sa mga nagtatanong na DJMA, mahalaga pa talaga na maglagay kami ng thumbnails sa ating mga video. So guys, sa mga nagsisimula pa lang talaga, sobrang halaga po na marunong kayong gumawa ng thumbnails nyo. So guys, pagdating po sa thumbnail, kailangan nyo din po talaga maging creative at mag-practice po kayo para kahit papano, mas gumaling pa po kayo mag-edit niyan. Step number 5, consistency over motivation. So guys, yung motivation, nandyan lang yan eh. Anytime pwede po tayong sipagin, anytime pwede po tayong ma-motivate dito sa social media. Pero yung consistency guys, lagi natin nababanggit na isa ito sa pinaka-responsibilidad ng isang content creators, lalo na kung talagang ibubuhos nyo yung oras nyo sa paggawa ng content. Sa mga gamers na naghahanap ng murang diamond sa Mobile Legends or ikaw man ay live streamer sa Popolive app na naghahanap ng murang coins, guys, pinapakilala ko sa inyo ang CocoDP. So dito sa CocoDP guys, sobrang daming games dito, meron din mga vouchers and of course live streaming app na talaga namang makakamura kayo dun sa mga in-game coins or dayas nila. At guys, pwede nyong i-check yung region, dito po siya available, you can check it yourself, just click the link na nasa comment section ng video na to. And dun po sa mga gusto makakuha ng exclusive discounts dito sa CocoDP, huwag niyo pong kakalimutan na ilagin ang inyong mga Google accounts. So ngayon guys, ituturo ko naman paano kayo makabili ng coins para sa Popolive dito sa CocoDP. Una, i-click nyo lang po yung Popolive app. Step number 1, ilagay nyo po yung user ID number ng inyong Popolive accounts. Step number 2, pumili kayo ng package na gusto nyo. Step number 3, pumili kayo ng payment method. Pero kung gusto nyo makuha yung maximum 2% discount ng CocoDP, ang gamitin nyo po ay yung CoCoin. Step number 4, ilagay po ninyo ang inyong email address at yung final step, click buy now. So guys, wala pang 30 seconds, makukuha nyo na po yung package na binili nyo at pwede nyo po itong i-check sa inyong mga accounts. So ano pang hinihintay nyo guys? Visit CocoDP today for more info. So guys, huwag niyong kakalimutan itong routine na ibabahagi ko sa inyo. Kung kayo po ay nagbabalak na gumawa ng shorts, make sure na mag-upload kayo nito daily. Pagdating naman po sa long form videos, katulad nung sinabi natin kanina, no? So 1 to 3 times a week. At make sure guys na nakapokus kayo sa isang niche or content para kahit papaano makabuo kayo ng same audience. Kasi same content, same audience. Meaning magro-rotate lang po dun yung audience nyo. So dahil nga nagro-rotate lang sila, naapektuhan nito yung algorithm ng video, so mas madaming nanonood sa mga videos and shorts dahil nga same content, so mas nire-recommend pa siya sa mga audience na ganun din yung hanap. And guys, naniniwala din ako na dito sa YouTube hindi nyo kailangan maging perfectionist. Ang mahalaga po dito is yung tuloy-tuloy kayo. Okay? Naniniwala din kasi ako na time to time, mas gagaling tayo sa mga aspeto na dapat natin matutunan dito sa YouTube, like yung pag-i-edit ng videos, pag-i-edit ng thumbnails, pag-construct ng title, pag-aayos ng description, settings ng ating mga videos. So yan guys, natututunan yan, and for sure kung talagang gusto nyo maging content creator sa YouTube, mabilis nyo lang po matututunan yung mga bagay na yan. Step number 6 guys, makipag-usap kayo sa mga subscribers nyo. Always remember guys, yung subscribers, hindi yan numero. Okay, mga tao yan na nanonood sa ating videos. So that's why yung mga subscribers na yan, make sure na dapat replyan natin. At guys, katulad ng sinabi ko sa inyo before, na ako aminado ako na minsan, if may mga katanungan kayo dito sa YouTube, hindi ko talaga nasasagot dahil nga sa sobrang dami ng mga nagko-comment sa videos natin. Pero guys, ngayong taon, I will do my best para makapag-reply po sa inyong lahat. And guys, wag nyo rin po kakalimutan na magtanong or mag-pin kayo ng question doon sa comment box para makabuo kayo ng engagement. No? So palitan kayo, tanong-sagot, tanong-sagot. So dahil doon nagkakaroon ng traction yung loob ng video at nagkakaroon sila ng idea, nagkakaroon ka din ng idea sa content creator doon sa mga ideas na pwede nila ibigay sa inyo. At doon sa mga bagay na katanungan nila na pwede mo rin sagutin. And wag nyo rin po pala kakalimutan yung tinatawag natin na CTA or yung call to action. Kasi yung simpleng pagsasabi na please subscribe to my channel, nakaka-apekto din yan para madagdagan yung subscribers nyo. So parang nga nangyayari dito guys, once na satisfied yung viewers natin at nabanggit nyo or nag-call to action kayo na mag-subscribe sila sa channel nyo, for sure magsusubscribe sila lalo na kung may natutunan naman sila sa'yo. Diba? Or talagang napatawa mo or nabigyan mo sila ng entertainment doon sa mga videos nyo. Step number 7 guys, and I think ito na po yung pinakahuling step.
na pwede kong ibahagi sa inyo para kahit papaano makatulong pa rin tayo na maabot nyo po yung 1,000 subscribers this year 2026 is ulitin nyo po yung gumagana. So dun sa YouTube studio nyo guys, obserbahan nyo po yung mga videos nyo na nakalikom na madaming subscribers. At for sure guys, dito makikita nyo po yung video nyo na nakalikom ng sobrang daming views. So obserbahan nyo kung ano yung topic na ginawa nyo doon sa video na yon at gumawa kayo ng part 2 or related na topic doon sa video na yon. And ngayon guys, bibigyan ko naman kayo ng realistic numbers doon sa subscribers na pwede nyong makuha ngayong 2026 kung gagawin nyo po ito ng maayos. Doon sa first 30 to 60 days nyo dito sa YouTube at let's just say consistent talaga kayo doon sa mga nabanggit natin kanina, ginawa nyo siya. So pwede kayo magkaroon ng 600 subscribers. Doon naman sa first 1 to 2 months nyo, kung talagang ginawa nyo ng maayos, pwede kayo magkaroon ng 1,000 subscribers. Mas higit pa guys kung hahaluan nyo po ng shorts. Kasi katulad ng sinabi natin kanina, yung mga shorts natin nakakatulong siya para magkaroon ng exposure yung ating mga long form video sa channel. So if consistent kayo dun sa shorts, consistent din po kayo sa long form video, so makakatulong ito para mas mabot natin ng mabilis yung 1,000 subscribers. And guys, ito po yung dapat nyong iwasan para magtuloy-tuloy po yung organic growth ng inyong mga subscribers dito sa YouTube. Iwasan nyo po yung sub for sub, iwasan nyo po yung pagbili ng subscribers, iwasan nyo po yung watch to watch, iwasan nyo po yung fake engagement, and for sure, magtutuloy-tuloy po yung pag-angat nyo dito sa YouTube. Kasi yung videos nyo ang magtatrabaho para sa inyo. Hindi kayo ang magtatrabaho para sa videos nyo. Hindi nyo ba napupuna guys dun sa mga nakikipag-sub for sub, dun sa mga nakikipag-watch to watch, sila yung nagtatrabaho para mas makilala sila. Unlike if magpo-focus ka lang dun sa content, yung content natin ang naghahanap ng viewers natin. So ang tendency, yung viewers na yon pwede siyang maging subscriber ng channels natin. So lagi nyong tatandaan guys na make sure na yung magtatrabaho sa inyo is yung mga videos nyo. Hindi kayo ang magtatrabaho para sa mga videos nyo or para sa subscribers nyo. Okay, ang pinakang dapat nyong gawin, mag-create lang kayo ng content at mag-focus kayo sa isang niche. Para kahit papano, ma-reach nyo yung 1,000 subscribers or higit pa ngayong 2026. And kung sa tingin nyo guys, marami kayong natutunan sa vlog natin for today, don't forget to subscribe my channel, DJMA, for more videos like this. At syempre guys, mega love shoutout pala sa mga solid viewers natin na always nag-aabang ng vlogs natin daily. Ayan, so mega love shoutout po pala sa inyo. And guys, mega love shoutout din po pala sa ating exclusive members na nagpa-member last month and this month. Ayan, so maraming salamat po sa inyo. At bilang perks guys, ipineplex po natin sila every end of our video. At meron po silang tinatawag na monthly community post na kung saan ipinopost po natin sila sa ating community once a month para mas makilala po sila ng ating mga subscribers and viewers. And kung sa tingin nyo guys, medyo nabitin kayo sa vlog natin for today, so meron akong iiwan na isang video dito sa ating end screen. At guys, DJMA YouTube Tips playlist na for sure madami kayong matututunan dyan as a new content creator dito sa YouTube. So yun lang naman guys, maraming salamat po sa panonood and God bless po sa ating lahat.